After ng pagbabalik ni Kai Sotto sa Gilas Pilipinas, kamusta na kaya siya? First of all, yes, mali ako sa video na to pero allow me to defend myself kahit saglit lang. Sabi ko rito na if si Kai Sotto magiging effective screener, mas magbubukas yung laro niya. Well, sa triangle offense, wala masyadong pick and roll. And that's perfect for him kasi hindi na niya kailangan mag-set ng maraming screens at patamain lahat yon. Sa Gilas Pilipinas, ma-highlight yung strengths ni Kai Sotto na playmaking out of the post, maging inside presence and gamitin yung laki niya, and gamitin yung IQ niya na underrated part ng game niya. In 2 games, Kai Sotto played roughly 21 minutes a game in which he averaged 15.5 points, 12.5 rebounds, and 3 assists per game. He attempted 18 total shots. Nakashoot siya ng siyam. So that's 50% shooting from the field. And as we can see here sa shot chart niya, most of his shots came from the paint. First point ko sa video na to, na before, nung medyo early years pa ng growth ni Kai Sotto, meron siyang slight hints of guard skills despite being a 7-footer. Pero yung guard skills kasi na yun rin yung naging reason kung bakit naging stagnant yung growth niya. Kasi physically, like, may flashes. Pero yung athleticism, it wasn't enough to make him a valid unicorn big man. Pero yung build naman niya, medyo payat. So, despite having above average footwork and post game, ang hirap din i-poste. So, dati para siyang misfit and kung ano-anong parts ng game niya yung na-train and napag-focusan na hindi naman essential for his improvement. Pero ngayon, mas buo na yung frame niya to be an inside presence. In terms of playing in the post, well, yan naman talaga yung isa sa mga strengths niya even as a Blue Eaglet dati. He has a nice footwork and a good feel for the game and its rhythm. I-breakdown natin. Kung makikita natin dito, bibigyan siya ng post-isolation play para sa Gilas Pilipinas against a smaller defender. Big man din naman, pero iba yung 7'3", diba, na Kai Sotto. So, most of the time, meron siyang height advantage unless 7'4" yung makalaban niya or si Boban. But most of the time, meron siyang size advantage. So, rito, binigyan siya ng isolation sa poste. Makikita natin, mag-space out yung buong Gilas Pilipinas team. You have a shooter here, player dito sa ilalim para kunin yung gravity ng help defense just in case. And you have a shooter also dito na magre-relocate. Makikita natin Kai Sotto, sinurvey muna yung floor. Okay, nakita niya na kaya ko naman siguro to, one-on-one. Nag-dribble siya right to the paint, dinala niya yung katawan niya and yung bola right to his defender's body. So, ang magagawa lang ng defender niya ay magtaas ng kamay and hope na hindi siya pumaul. Kasi ang lalim na nito eh. Ito na yung ring eh. Oh. Kai Sotto nandito na. Sobrang lalim niya na. Iaangat na lang yung bola, nasa ring na. As we can see here, ginamit ni Kai yung bola and yung braso niya to ward off his defender. Inangat niya and kung makikita natin, tutok na tutok. Ito yung ring, ito yung kamay ni Kai Sotto. Tutok na yan. Dahil yon sa deep post position na nakuha niya. And wala rin namang help na dumating kasi ang bilis nung move ni Kai Sotto. Kung makikita ulit natin, babalik natin ha. Entry pass, salo. Pagkasalo, ipe-play natin. One dribble, drop step, boom. Quick and easy, sabi nga nila. So dito again, post ISO ulit, kabilang block naman. Entry pass of Tana kay Kai Sotto. Kung makikita natin, sinasurvey niya yung court. Titignan niya yung shooter dito. Peripherals, makikita niya si Tamayo and Chris Newsam. And also, pagka-survey niya, makikita niya rin yung defense, okay? May isa dito, may isa rito. Ito, blind spot to, pero kung pa-play natin, mag-face up si Kai Sotto. So ngayon, meron na siyang better look ng court. Kita niya na ngayon yung defender niya. Kita niya yung defense dito. Kita niya yung teammate niya, si Tamayo. Kita niya na merong corner and most likely, ito mag-help to dito, di ba? So, dahil yun sa pag-face up niya, nakita niya yung buong court. And siya yung pinakamalaking tao sa court. So, kitang-kita niya yung lahat. Nakita niya, okay, walang options. So, i-dribble ko, ipaposte ko. Okay? One dribble, drive to the baseline. So ngayon, bumalik siya sa gitna kasi nakita niya na walang space sa baseline. After na spin move niya, papunta sa baseline, nasarahan siya ng pinto. So bumalik siya sa gitna, inangat niya yung bola para hindi masundot na smaller defender na help. Okay? Inangat niya yung bola, kung makikita natin, ayan. And now, nasa gitna na ngayon ulit siya ng court. Nasa paint na ulit siya and itututok na lang niya yung bola sa ring. So ngayon, makikita natin dito sa clip na to, sa pangatlong post-isolation play para kay Kai Sotto, iba na yung depensa. Ang dami na ngayon. Okay, meron na siyang defender sa harap niya. Merong wall defense dito, may wall defense, and siya, ini-split niya yung gap between two Gilas players. So, naka-zone na tong Chinese Taipei and nagpapadala na sila ng pader para kay Kai Sotto. So, kung dumrive man si Kai Sotto papunta sa baseline,
may sasalo sa kanya. Kung dumrive siya papunta dito, may sasalo sa kanya. And if ever maka-blow by siya sa either one, meron ditong isa pa. And meron ditong isa pa. So, grabe na yung atensyon na nakukuha ni Kai Sotto. So, again, pumace up si Kai Sotto, kitang-kita niya yung buong depensa. Ayan, ito yung head niya kumpara sa kalaban niya. Kitang-kita niya yung buong court. Nasa survey niya yan lahat. So, ang ginawa ni Kai Sotto, nag-ala Junmar Fajardo. Finake pass. Okay, napalingon yung number 5 sa depensa. So, ito alam niya na siya yung mag-help kasi may iwan ni Kai Sotto to. And siya, sasaluhin niya si Japet kasi mas malaki si Japet kasi originally, ito, ang tao nito si Japet eh. So, pag nag-help to, itong malaking to, automatic sasaluhin nito yan, si Japet Aguilar. Para hindi magkaroon ng drop pass kay Japet Aguilar. Pero ang nangyari kasi, pag drive ni Kai Sotto sa baseline, napunta ngayon sa sitwasyon to na dalawa yung babantayan niya yung Gilas players. Ay nakita ni Kai Sotto na mas nag-gravitate towards Japet Aguilar tong defender na to, which left Scottie Thompson wide open. And yun yung mga nangyayari kapag grabe na yung attention na nakukuha ni Kai Sotto. As we can see here, triangle offense, nag-early seal si Kai Sotto sa ilalim, line of deployment, nasa paint na siya. Ito yung ring, ang lapit na. Isang drop step na lang to. Tututok na lang yung bola. Makita natin. Boom. Easy. And now, again, triangle offense, pass to the post. Now, ngayon, pagka pass to the post, lagi yan, merong dalawang cutters. Isa sa baseline, and isa papunta sa middle. So, again, makikita natin si Kai Sotto. Siya pa rin yung pinakamalaking tao sa court. Makikita natin, okay? Survey the floor. Nakita niya na yung tao ni Brownlee behind and naipit sa kanya. Naipit kay Kai Sotto, defender ni Brownlee. Which meant, Justin Brownlee, merong wide open lane right to the basket. Perfect pass to Brownlee. Dito naman again, triangle. Merong baseline, merong middle. And nakita ni Kai Sotto na yung tao ni Kembao, late. And yung tao ni Kai Sotto, naka-attach sa kanya. So, most probably, merong lane sa baseline for Kevin Kembao. So, makikita natin again, ang gusto kong i-highlight naman dito yung quick decisions ni Kai Sotto with the ball. Na pag-decide niya kagad, na ibibigay niya kay Kevin Kembao yung bola. And yun yung mahalaga sa triangle offense. Quick reads. Kita natin dito, Sotto. Again, pagkasalong bola, sinurvey niya yung floor. Meron ba akong cut sa baseline? Wala. Meron ba akong Justin Brownlee? Wala. So ngayon, hihintayin ko yung susunod na play which is a down screen for Dwight Ramos. Nahanap niya open, 2 points. And again, dito, pass to the post. Tinignan niya, meron ba akong baseline kay Newsam? Late ako. Okay, meron ba akong Kevin Kembao papunta sa gitna? Wala din. So baka meron akong down screen papunta kay Carl Tamayo. Oy, meron. Diba? Yun yung thinking process ni Kai Sotto doon. And it's impressive na kahit na dalawang laro pa lang, ganun kabilis na siyang magtingin ng option sa triangle offense. And as we can see here, okay, wing reverse. Kasi pinapressure yung pasa sa wing para mag-entry. Triangle. So, nakita kagad ni Kai Sotto na merong pocket pass papunta dito sa baseline. Dineliver niya yung pasa kay Dwight Ramos at the right time. Yung maganda kay Kai Sotto, perfect siya sa triangle. Kasi, ang laki niya, pwede siyang pumoste, pwede siyang maging threat inside, pero meron din siyang skills to be the post playmaker. And kung wala naman siya sa poste, nasa transition kunyari, or nagbo-ball screen ng Gilas Pilipinas, same effect yun. Yung gravity ni Kai Sotto, in effect pa rin. Makikita natin, nag-pick si Kai Sotto, okay, drag screen for Scottie Thompson to the middle, so magro-roll si Kai Sotto sa paint. Makikita natin, pagka-roll ni Sotto, pagka-drive ni Thompson, there were 3 Chinese Taipei players sa paint. Meron pa nga love kay Kai Sotto rito if nakita ni Scottie Thompson. Pero enough na yon na nakapagpwersa ka ng 3 Chinese Taipei players sa loob. Kasi malilibre yung shooters mo outside like Justin Brownlee or Calvin Oftana o sino man. As we can see here again, triangle, walang wing reverse. So meron akong guard squeeze for Scottie Thompson na magdadrive papunta sa baseline and si Sotto, after ng screen, magro-roll right to the middle sa paint. Now, pagka-drive ni Thompson, nag-roll si Kai. Kung makikita natin ulit, again, tignan nyo, pagka-roll ni Kai, tignan nyo si number 5 and si number 27. Hihilahin ng roll ni Kai Sotto. Whoop! Ayun, automatic. Dalawa yung nahila niya. And now, si number 9, okay, since dumrive baseline si Scottie, ang laging unang pasa kasi pag dumrive ka ng baseline, especially underneath the basket, corner talaga lagi. So, hindi ko masisisa si number 9 na mas pinili niyang bantayan si number, or I mean si corner.
So ngayon si Justin Brownlee, dahil dalaway na attract ni Kai Sotto sa role niya, open ngayon si Brownlee sa extra pass ni Scottie Thompson. And sa play na to, hindi umiscore si Kai. Hindi rin si Kai Sotto yung pumasa kay Justin Brownlee. Yung effect lang kamo ng gravity ni Kai Sotto rolling to the basket. 3 players to, kung sasama mo pa to. 3 players yung nahila ni Kai Sotto. Kaya nalibre si Justin Brownlee.